Ano nga ba to? GSX R600 ba to? GSX 600F pala. Oh, bibidyo na natin para meron akong ano gabi, kaya ano madilim. Daming leak. Ang daming ano, daming basa. May tumutunog daw, pinasinkro daw ni sir. Pagbalik niya nakababa na yung makina eh. Pinasinkro, binaba yung makina eh. Baka isisinkro yung makina. Ay, yung ano, isa lang isisinkro. Pagsasabay-sabayin niya tayo. Busit. Ano to ba? Ay hindi, basa lang ng ano. Yung panis na gas ano. Wala lang natin ng ano parameters mamaya. Ito pala. Sabi ang ito. Hanapin mo yung settings. Ito doon. Tapos ito yung bababa. Yan lang kailangan. Hindi na kailangan. Ano ginamit ko? Ito yung tuyo eh. Gago. Ito yung tuyo nga. Ayan o. Nakita niya ba yan, sir? Oo. Mukhang hindi sumampa nga yung langis. Baka barado yung mga oil passage yun, sir, sa loob. Yung mga gasket maker eh. Puro sealant eh. Alam yan eh. Yung tuyo, puto. Pinapractice na yan eh. Papihit yung ikot ah. Pa side. Ay pa ano, paikot. Wala hindi. Issue. Kita ba? Ito malala, malaki. Maraming rider dun sa inyo. Ito meron din yata ito. Ito meron din. Baliling ko na lang. Ito Yung kilometer na ito. parang wala. Oo, tuyo pa rin eh no? Ba't pa gumagalaw? Galaw yung stable yung ano eh. Meron pa rin eh. Dinig ba? Hindi makita. Ito nga, carbs. Siyempre ano nangyari? Medyo mahirap pala ito ah. Yung dalawang pilot na naputol. Putol siya talaga nung binuksan ko. Wala na yung pilot na pangibabaw. Kahirapan na naman.
Hirapan na naman ah. Ito ko lang, natapos din ng putik. Sabihin ng mga niretread ko. Itong dalawa. Ito stock pa. Ayan. Ito mga niretread ko. Yun. Kutya. Hirap tanggalin. Hanip na yun. Tapos itong mga ito, lintik sa hirap din eh. Pero tanggal din naman. Importante kasi matanggal eh. Yan! Good shit! So ito yung mga seat na pinagtatanggal, putik. Medyo mahirap. Pero kailangan kasi matanggal para malinisan. Tapos papalitan na yan syempre. Neto. Mga bago pa naman ako eh. Ito, bago din to eh. Kaso hindi umubra dun sa sa carb na nilagay ko. Pinaglagyan. Kaya binunot ko ulit. Pero check ko muna ako ubra pa. Sayang kasi to eh. Maayos pa naman eh. Sa labas lang may gagat kasi doon ko inipit ng pliers eh. Pero ano to eh. Smooth pa to eh. Tingnan ko muna ako ubra to kasi sayang. Para magamit. Matabi ko na lang ito. May mga bago pa ako. Oo, meron ako nyan no. Pala video ako makalimutan ko, baka isipin nyo walang strainer. May strainer eh. Lagay ko na isa. Kulang akong dalawang gasket, putik. May crack. Pero dito parang wala eh. Uy. Nakuha niya sa eBay yata. Pakita ko lang yung status nito kasi pinapakabit niya na hindi na daw dalhin sa machine shop kasi tatagal. Baka masisi sa atin ito. Tapos mahirap gawing goodies to. Humihinga ito. Problem dude ah. Yan, bijuhi. Ito, tinatanggalan ko pa ng pintura eh para masaksak yung bayan. May pintura. Masaksak yung bagong oil seal. Ito yung luma. Kaso yung pamalit ko medyo malapad. Wala tayong makuha na naman manipis. Pero parehas naman sukat ng diameter. Yan. Okay, hirap, putya. Tapos nakalimutan ko pa yung spacer sa gitna. Yan. Busit, nakalimutan. Hirap, king inam to. Minamadali kasi, putya. Shoutout sa may-ari. Busit. Yan, nakakabit na lahat, pati clutch, nakakabit na. Putya, nakakalimutan ko yung tensioner. Chain guide pala. Busit. Kasi minamadali eh. Wala, pinapamadali kasi kaya kagayan. Pucha talaga. Ayan, magic no. Magic, buo na. Hindi ko na binidyo yung pagbuo kasi minamadali na ng mayari. Bale yan. Nagpalit ng gasket pang ilalim. Yung ibabaw o yung head gasket di na pinapalitan. Wala na sigurong mabilan o hindi ko alam eh. Kasi na pinahanap ko nun, wala naman siyang binigay. Valve cover gasket yan, pinalitan ng bago. Kasama yung mga goma sa yung mga bilog-bilog dyan. Wala rin sealant, hindi natin lagyan sealant yan. Ito ba, mga gasket sa gilid-gilid. Ang problema ko, yung Bendix hindi matanggal. Kailangan ng special tool para dun sa lumang Bendix. Tapos ito yan, mga o-rings kailangan palitan. May mga sealant ano pa ba,
yung o-rings dun sa harap dito. Ayan, pelitan yung lahat ng o-rings dyan. Tapos nilagyan ko ng sealant para sure. Tapos yung dalawang o-rings dito sa ano, dito sa loob, sa may crankcase. Hindi na nilinisan kasi ayaw niyang palinisan. Ayan, malupit din. Ayaw palinisan kasi daw matagal. Ano pa ba? Kasi alis na rin yung may-ari. Ito pinalitan ko kaso malapad siya kaya lumabas eh. Yan, lagyan ko na ng sealant dito, palibot. Pero ano naman yan, pasok yan hanggang doon sa loob kasi malapad nga ito, makapal, walang makuwang manipis eh. Ano pa ba? Ayan, pwede na ikasa dyan. Pwede na ba? Ito muna. Ito na. Puta, not easy ah. Not easy ah. Hanip. Ah, not easy no. Yung battery yan luma. Ito yung bago. Katatanggal ko lang ng plastic. Yan yung box. Yung plastic. Ang putik. Hindi ko napansin. Ganyan. Hanip. Kasi yan nakashoot naman dito sa box. So, hindi siya madadamage kasi nandito siya eh. Andyan yan. Nandito to. Tapos nandito to. Tapos nakaganyan yan. Ang putik. Kasi baka sa atin masisi eh. So ito yung lilipat na Bendix dun sa bagong crankshaft. Problema, wala akong puller nito kaya welding ako na lang ng nut dito para lagyan ko ng tornilyo at ma-adapt yung puller na Hanip 2. Ayan, tapos din kami, putik. Pakita ko lang yung itsura ng bike. No? Yung kadena, hindi ko pa nakakabit. Bali na lang kulang ko yung kadena, tsaka yung petcock. Yung petcock nakakabit naman. No? Kaso nung inalug-alug yung tangke, may mga kumakalug sa ano, sa loob eh. Bali, tanggalan ko lang ng kalawang siguro. Tapos, lalagyan ng filter. O, yun. Napakita ko ba ang pumandar to kanina? Nakalimutan ko kung na-video ko. Bukas ko na itutono kasi masyado nang maingay, masyado nang late. Hanip na yan.